Balitang boxing, pag-uusapan. Dahil sa kakaibang bagsik ng kanyang mga suntok, mga kalabang diretso bumabagsak, tulog sa lona at minsan ay diretso pang naisusugod sa ospital. Nasanay na ang mga promoter na may ambulansyang nakaabang sa bawat laban niya. Dahil dito, kumalat ang usap-usapan. May anting-anting daw ang Pinoy. At ang tinutukoy nila, walang iba kundi si Ray Megrino, ang halimaw ng Mindanao. Taglay ang record na 24 na panalo, 21 dito ay knockouts. Tahimik, simple, walang yabang. Pero pagdating sa ring, parang isang mabangis na hayop na pinakawalan. Madalas siyang minamaliit dahil sa payat niyang pangangatawan. Sa laban na ito, binastos pa siya sa pagtawag pa lang ng pangalan. Ngunit sa kalagitnaan ng laban, isang tanong na lang ang umiikot sa isip ng lahat. Saan nanggagaling ang lakas ng suntok ng Pinoy? Doon lalong kumalat ang balita, may agimat daw si Megrino. Parang tinatamaan ng shotgun ang kanyang mga kalaban. Matapos ang sunod-sunod na panalo sa Pilipinas at ang pagiging kampeon, agad siyang binigyan ng mas malaking hamon, isang WBC International Flyweight title shot. Dumayo si Megrino sa Thailand upang harapin ang kinatatakutang alamat ng boxing, si Pongsaklek Wonjongkam. Isang veterano na may 84 na panalo, 46 na knockouts at galing pa sa 55 sunod-sunod na panalo. Ang pinakamahabang reigning WBC champion sa kasaysayan. Para sa mga Thai fans, easy fight lang daw ang Pinoy. Pampataba lang sa record ng kanilang kampeon. Ngunit pagsapit pa lang ng round 3, 2 beses pinabagsak ni Megrino ang world champion. At sa harap ng libu-libong Thai fans, inaagaw ng Pilipino ang WBC title. Gumulong ang balita sa buong Thailand. At mula noon, mas lumakas ang bulong-bulungan, may agimat daw si Megrino. Pero hindi pa doon nagtatapos ang kwento. Pagkalipas lang ng 2 buwan, tumungo ang kampo ni Megrino sa Japan. Dito niya hinarap ang undefeated fighter at dating MMA champion na pumasok sa boxing, si Kenji Kubo. Pinsan ni Naoya Inoue, mayabang, maingay, at nagbanta pa sa media na papatayin daw niya si Megrino sa ring. Naganap ang laban sa Korakuen Hall, Japan. Round 1, agresibo si Kubo. Gigil, gustong patunayan agad ang kanyang banta. Ngunit mula sa isang matulis na counter ni Megrino, bagsak agad si Kubo. Hindi ito binilangan ng referee. Dito nabisto ni Megrino na planong lulutuin ang laban kaya kailangang patulugin ang kalaban upang masigurado ang panalo. Round 2, palakpakan ng crowd sa bawat tira ng kanilang pambato. Samantalang si Megrino, kalma pa rin, tahimik, naghihintay ng tamang tiyempo.
Sa ikatlong round dito na ginulat ni Megrino ang Japan. Mula sa mabilis na pinakawalan ni Megrino, bagsak ulit si Kubo, ngunit nakatayo pa ito at lumaban. Ngunit mula sa isang malakidlat na suntok, bagsak si Kubo bago pa man tuluyang lumapat sa lona. Grabe ang pagkakatulog. Nagpanik ang buong arena. Mabilis na isinugod sa ospital si Kubo upang mailigtas ang kanyang buhay. Technical knockout, panalo si Rey Megrino. At dahil sa mga brutal na panalong ito, mas lalo pang lumalim ang misteryo sa maliit ngunit mapanganib na katawan ng Pinoy. Sabi ng iba, may anting-anting daw siya. Pero kayo, ano ang palagay ninyo? May agimat ba talaga si Rey Megrino? O purong lakas, disiplina at tapang lang ng isang Pilipino? Ibahagi ang inyong opinyon sa baba. At kung may kwento kayo tungkol sa anting-anting o agimat, pag-usapan natin yan sa comments. Lagi niyong sundan, huwag magpapahuli. Pag-usapan ni bakbakan, balita niya at laban. Mga Pinoy na di nagpapagapi. Salamat sa mga suporta na lagi nandyan.